Sa kahilom sa kagabinon, usa ang tinguha. Niining mapanghagit nga kainit, ug nagdilaab nga huna-huna. Giambit mo ang huyang kong dugahan. Sa usa ka pagsulay, na sa pangandoy ko muwagtang. Ilan lang ito sa binuong tula na isa sa mga guro ng Ayunggon National High School na si Vincent G. Abrasado na nailathala sa Holy Name University. Ang bawat wika ay nagtataglay ng piling salitang Negrense. Ang bawat taludtod ay naglalaman ng malalalim na kahulugan. Sa makabagong panahon na tila ba unti-unting iniiwan ang kahapon. Handa rin ba tayong iwan ang wikang minsan nang naging bahagi ng ating pagkakakilanlan? Tututukan sa Komisyon ng Wikang Filipino ang iba pang katutubong wika. Ito ngayon ang sentro ng pagdiriwang sa buwan ng wika ngayong Agosto. Ayon po sa Komisyon ng Wikang Filipino, maraming proyekto ang nilatag ng komisyon para bigyang halaga ang wikang Filipino. Kabilang po dito ang pagbibigay ng sapat na pundo para sa masusing pananaliksik na magta-translate o magsasalin ng iba't ibang katutubong wikang Filipino. Ayon pa sa komisyon, patuloy nilang tutuklasin ang iba't iba pang katutubong wika. Sa araw na ito, pupuntahan namin ang dalawang lungsod ng Negros Oriental na kung saan napag-alaman namin na may mga wikang katutubo na hanggang ngayon ay ginagamit ng iilang tao. Kasama ng aking team, magtatala kami ng salitang Negrense na kung saan bihira na lang maririnig. At pagbabasehan namin ang website ng Komisyon sa Wikang Filipino na kung ang wikang nakalap namin ay naitala sa mahigit 135 na wika sa Pilipinas. Umaga pa lang, nakahanda na ang aming research team papunta sa Gumentok, Ayunggon, kasama ng aming teacher guide na si Ma'am Charmaine Sandigan. Habal-habal lang ang pwedeng sasakyan papunta sa Gumentok, kaya minabuti naming mag-artela. Lubak-lubak na daan at makitid na karsada. Isa lang ito sa nagpapahirap papunta sa Gumentok. May mahigit 20 minuto bago makarating sa Gumentok. Kung pagpabasihan ng daan, may ilang daanan na napasok na ng makabagong panahon dahil simentado na ito. May ilang NGO o non-government organization na nagbigay ng tulong upang may sakatuparan ang pagsisemento sa kalsada. Nandito na po tayo ngayon sa Gumentok, Ayunggon kasama ang aking research team. Kalahating oras ang lakaran bago makarating sa maan kami sa isang makitid na tulay. Sa mabatong daan, sa talahiban. At maputik na daan bago kami makarating sa aming paroroonan. Sa wakas, dumating na tayo sa bahay ng ating pupuntahan. Halika, tingnan natin kung mayroong mga pinulungan na Negrense. Hi! Mayong buntag! Mayong buntag, Nay? Mayong buntag po. Pwede na ako mabalaan og unsay mong tinuod ngalan? Erlinda Abrasado Carpio. Si Nanay Erlinda ay isang lumad na taga Gumentok, Ayunggon. Dinayo namin ang kanyang lugar dahil may ilang lingwahe na Negrense na bihira na lang nating maririnig. Mga lingwaheng Negrense tulad ng Lusong at Alho. Langat.
So, ito po ang tinatawag natin na losong. At ito naman ginagamit ni nanay sa paglulubok, ito ang alho. So, pagkatapos niyan, pagkatapos na maglubok ni nanay, ang susunod na gagawin ay taphan. Taphan sa Bisaya. Kanina na ibugas ani oh. Ang pagtatahop ay isa sa mga katutubong wikang Negrense. Ito naman ay paya salitang katutubong wikang Negrense na gawa sa niyog. Ang pagtatahop ay ang pagtatanggal ng balat ng palay. Ang tahop ay ang paghihiwalay ng balat ng butil ng bigas sa pamamagitan ng pagsasalansan gamit ang nigo. Kung titingnang mabuti, sanay na si Nanay Erlinda sa tradisyonal na gawain. Nay kaning imong tradisyon o mga pinulungan, imo ba ning ipasa sa imong mga apo? Ako nang ipasa. Gitudluan na nako sila kung saan paglubok, saan pagtahop. Ga-practice na sila. So ito na din sila. So ito na. Nais rin niya itong ipamana sa kanyang mga apo. May naitala kaming 5 salitang Negrense mula kay Nanay Erlinda. Una, ang alho, lusong, paya, tahop at lubok. Titingnan natin kung ito ba ay naitala sa mahigit 100 na wikang nakalap ng KWF. Kinabukasan, maaga kaming gumising upang puntahan ang manhuyod kung saan napag-alaman namin na may barangay doon na may wikang pinag-ugatan ng kasaysayan at kulturang Negrense. Nandito na tayo sa barangay Campoyo at susubukan nating tutuklasin ang mga wikang bihira nating maririnig. Nakapanayam ko ang isang residente ng Campoyo na si Kent Darrell Rafales. Asagi kaningalan nga Campoyo. Ang tawag ning ngalan Campoyo, diris Campoyo kay kani sa una diri daghan ning mga kabungarolan o daga pong tawag nila nga isda nga puyo, sumpayan sa Campoyo mo tawag siya Campoyo. Okay, so pila ka buok purok ning dinhi sa barangay Campoyo? Ang diris barangay sa Campoyo puro ka siya una dire puro proper muna ang puro proper di Samua sunod tusunan Malipayon, Punta, Malyoko, Posanto, Canlabi o Kanahing kadira di amon. Nami nadunggan nga mga pinulungan dinhi nga konektado sa kultura. Tinuod na na. Oh, tinuod. Ang sample ana ang puro Posanto nga sa una panahon mo ilang gigamit. Ito naman ang Puro Camposanto, wikang Espanyol na ang ibig sabihin ay libingan. Nabuo ang Camposanto noong 1890s kung saan dito inilibing ang kanilang mga mahal sa buhay na apektado ng digmaan. Sa kasalukuyan, hindi na ito pinaglilibingan. Ipinatayo itong simbahan bilang alaala ng mga namayapa na wala nang dumadalaw. Ito naman ay isa sa mga nasirang nicho. Pinaniniwalaan ng mga residente dito na may sementeryo sa ilalim ng simbahan na kung saan inilibing ang mga kayamanan ng Hapon. Ngunit maging ngayon ay hindi pa ito napapatunayan. Ang kaduaan na ang puro punta na gituuan na umulabang ka na pupunta ka sa laing dimension kay gaabot ang panunagod wa kadagat dire bikas. Mo po ako nadunggan sa akong istorya sa akong lolo. Ito ang Purok Punta kung saan magkabilaan ang dagat. At kung titingnang mabuti, mayroong dagat sa kanan at mayroong dagat sa kaliwa. Ayon kay Kent, ang Purok Punta ay wikang Negrense na ang ibig sabihin ay salubong ng 2 alon. Pinaniniwalaan kasi ng mga residente dito na noong unang panahon kapag tatawid ka sa lugar na ito, mapupunta ka sa ibang dimensyon sa lugar ng mga mantiw. Mantiw kung saan kinuha ang salitang manhuyod na ang ibig sabihin ay higanteng nilalang. May 5 wikang nakalap natin sa Campoyo. Una ay proper, Malipayon, Balyoko, Camposanto, Punta at Cadena de Amor.
Dalawa sa wikang ito susubukan natin isaliksik gamit ang KWF na diksyonaryo. Kasama ko ngayon ang aking research team at susubukan natin tingnan sa website ng KWF ang wikang nakalap natin sa dalawang lugar sa Negros Oriental. Base sa tala ng KWF, 4 na salita ang kabilang at opisyal na naitala ng KWF. Ang mga salitang ito, losong, kasangkapang gawa sa kahoy na pinagbabayuhan ng palay, pinitig at iba pa. Paya, pinakinis ng husto na ginagamit bilang mangkok at tasa. Campo Santo, malawak na lugar na pinaglilibingan ng mga patay. At punta, bahagi ng lupang nakaungo sa dagat. Ang ibang salita ay hindi pa naitatala. Nakapanayam namin ang isang guro sa pamamagitan ng online recorded interview na graduado sa Bohol Island State University na nagpapakadalubhasa sa Filipino at ito ang kaniyang pahayag. Isa sa pangunahing suggestion ko upang hindi manganib ang ating katutubong wika ay atin itong tangkilikin. Katulad lamang ito ng isang sapatos na kung saan kapag hindi natin ito ginagamit ay tiyak madali itong masisira. Sabi nga ni Dr. Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero paano tayo magiging pag-asa ng bayan kung sa sariling wika natin hindi natin ito kayang pangalagaan? Bilang isang Pilipino o mamamayang Pilipino na naninirahan sa bansang Pilipinas, ay narapat lamang na bigyan nating interes ang wikang Filipino dahil ito ay nakaugat na sa ating pagkakakilanlan. Ito ay sasadalan kung bakit tayo tinatawag na mamamayang Pilipino. Tandaan natin na walang wikang Pilipino, wala ding mga Pilipino. Walang mga Pilipino kung walang wikang Filipino. Kung tutuusin, ang nakalaang pundo na inilagay ng pamahalaan para sa komisyon sa wikang Filipino ay maliit lamang na halaga kung gagamitin ito sa pananaliksik ng katutubong wika sa napakaraming pulo sa Pilipinas. Para kay Nanay Erlinda, malakas man ang bulong ng kasalukuyang wika at tradisyon, ngunit para sa kanya, mananatiling matatag ang habilin ng nakaraan at nasa sa atin kung patuloy natin itong maipapasa sa nagbabagong panahon. Kung ipagpapatuloy natin ang pagkikiisa sa ilalim ng adikain ng KWF, matitiyak natin na ang panahon ng liwanag at kaunlarang tinatamasan natin ngayon ay magpapatuloy at siyang mamamanahin ng susunod na salinlahi ng Pilipino. Ako po si Nadine E. Cadorna at ito ang I Quaderno.